Wala silang emotional intelligence. Madalas niyang ginagamit ang emotion mo laban sa'yo. Kapag nasaktan ka sa mga ginagawa niya, palalabasin niya na ikaw ang may problema. Ikaw ang sensitive. And kapag nagreklamo ka naman, ikaw ang toxic. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl T. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl T. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about bakit nga ba mahirap or delikadong magmahal ng isang taong narcissist. Pag sinabing narcissist ang isang tao, akala mo sa una normal lang siya. Ang narcissist po ay isang common behavior. Diagnose ito as a mental health condition called NPD or Narcissistic Personality Disorder. Sila yung mga taong may excessive self-importance. Isang taong may matinding pangangailangan ng attention, lack of empathy, or kulang na kulang sa awa or konsensya. Mababa at marupok din ang mga self-esteem ng mga taong narcissist. Kaya ang nangyayari, nagiging arrogante sila. Akala mo kung sino sila, magaling din silang mag-manipulate. Babae or lalaki, pwedeng meron ka nito. Reason kung bakit mahirap silang mahalin. Hindi dahil sobra kang magmahal, kundi dahil wala siyang ibang mahal kundi ang sarili niya. Number one reason, bakit delikado or mahirap magmahal ng isang narcissist? Kasi sa kanya lang dapat umiikot ang mundo mo. Once na may problema yan, dapat problema niyong dalawa. Pero kapag ikaw ang may problema mo lang yan. Kung may problema ka at sinabi mo sa kanya, sasabihin niya sa'yo, umaarte ka lang, nagdadrama ka lang. Pag masaya ang mga narcissistic person, okay ang relasyon. Kapag may kailangan ka sa kanya, istorbo ang pakiramdam niya. Iniistorbo mo siya. Pag narcissist kasi ang partner mo at ikaw hindi, never kang magiging bida sa relasyon. Hindi mapapakinggan yung feelings mo kasi mag-uumpisa ka pa lang, mag-share ka pa lang sa kanya, i-invalidate niya na agad yun. Pangalawa, bakit mahirap magmahal ng isang narcissist? Wala silang emotional intelligence. Madalas niyang ginagamit ang emotion mo laban sa'yo. Kapag nasaktan ka sa mga ginagawa niya, palalabasin niya na ikaw ang may problema. Ikaw ang sensitive. And kapag nagreklamo ka naman, ikaw ang toxic. Sasabihin niya sa'yo, complicated ka, ang hirap mong kausap. And kapag umiyak ka, ibig sabihin nun, madrama ka, maarte ka. Pagdududahan mo ito, ganito ba talaga ako? Ako ba talaga yung sensitive? Ako ba talaga yung toxic? Unti-unti mo nang questionin yung pagkatao mo at yung pag-uugali mo. Tandaan mo, kapag ganito ang ginagawa niya, walang problema sa'yo. Ginagawa niya lang ito para pagdudahan mo yung sarili mong emosyon. At pagdudahan mo yung sarili mong kakayanan at pagkatao mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, hindi nagbabago ang pag-uugali ng isang narcissist. So, wag ka na mag-expect na magiging mabuti siya or mag-i-improve pa siya. Kasi never mangyayari na magbago ang isang narcissistic person. Paulit-ulit lang ang cycle. Magpa-promise, magbabago, gagawin ng lahat, mapatawad mo lang siya. Pero, wag ka. Paulit-ulit lang yan. Babalik at babalik sa dati yan. Minsan, mas worse pa. To the point na hindi mo na siya kilala or even yung sarili mo, hindi mo na rin kilala. Ikaw na lang palagi ang nag-a-adjust. Ikaw na lang palagi ang umiintindi. Last one, kung bakit mahirap magmahal ng isang narcissist. Kasi nagbabago ang pagkatao mo. Instead of become better, nagiging worse ka. Bumababa yung self-esteem mo, unti-unting binibitawan mo yung mga pangarap mo, unti-unti mong kine-questions yung kakayanan mo.
Makikita mo yan. Papansin mo, hindi na ikaw yung dating ikaw. Napapabayaan mo na yung sarili mo kasi nagiging mundo mo na yung taong ito. And worse, naapektuhan na yung relationship mo sa mga kaibigan mo, sa family mo, even your mindset, your understanding, magbabago yan. And remember, yung pagbabago mo is hindi para ma-improve ka, kundi para mas bumaba yung pagkatao mo. Meaning, unti-unti kang mauubos. Pero ang narcissist, hindi magbabago yan. Kasi, okay na okay siya. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. At, ikaw ang nasisira. So, alam niyo po, mahirap talaga magmahal ng isang narcissist. Ikaw yung laging nasa dulo kasi siya yung lagi dapat nasa una. Huwag mong iisipin na talunan ka dahil nagmahal ka ng isang narcissist. Nagtiwala ka lang sa isang maling tao. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha kayong tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!